Ayon sa Land Transportation Office, nagpanik daw ang driver ng SUV. Ang imbis na preno, silinyador umano ang natapakan ng driver. Sa Maynila naman, isa pang SUV ang nagdulot naman ng karambola. At ito, panoorin po natin sa CCTV sa barangay 813 sa Paco. Kitang bumangga ang puting SUV sa isang pedicab bago siya dumiretso sumalpok sa Center Island. At base sa investigasyon ng pulisya na heat stroke mano ang driver ng SUV. Sugatan siya pati ang dalawa niyang pasahero. At nung nakarang Huwebes, hindi bababa nga sa 10 ang nasawi at nasa 37 ang sugatan sa karambola sa northbound ng SC Tex. Ay sa investigasyon, nakaidlip naman ang driver umano habang nagmamaneo kaya nabangga ang mga sasakyan. Ang mga aksidente yan, discuss sa kalsada ang tatalakay natin dito sa issue ng bayan. At makasama po natin si Ginoong Joel Elio, isang Certified Road Safety Consultant. Good morning po, Sir Joel. Good morning, God, at good morning po sa lahat ng mga Pilipino na nag-advocate ng road safety as a culture in our country. Tila sunod-sunod po yung mga ganitong aksidente sa kalsada. Ang tanong ng bayan, bakit nga ba ganito? Saan ba ho may pagkukulang, Sir Joel? Nakakalungkot, Igan, road safety month tayo, pero ang daming aksidente sunod-sunod. Oh. So ito yung dapat i-wake up call sa atin lahat. Unang-una, saan ba tayo nakukulang? Karamihan ng aksidente, factors dyan ay human error. Oo. 88% human error. So kailangan focus muna tayo sa tao. Concentrate tayo sa tao. Gising tayo mga kaibigan, mga kababayan ko. Ano bang gagawin natin as part ng ating advokasya pagdating sa safety, kaligtasan doon sa larangan ng kalsada? Yung wake-up call niyo po, Sir Joel, ito ba kasama na yung paghigpit ng pagbibigay ng lisensya? Parang ang nakita ko maraming walang lisensya na nakakapagmaneho. Pangalawa, ito nga yung mga sinasabing pumalya yung brakes, natapakan yung accelerator, ganyan. So anong wake-up call natin dito sa mga ilang polisiya natin sa kalsada? Kailangan, kaibigan, sumunod tayo sa tamang proseso. Oo. No shortcut in getting license. Okay. Kailangan po sumunod tayo. Paano ba maging kwalipikado para maging lisensyado? Nakakamatay ang pagnamanyo. Nakakapatay ka rin. Opo. So kailangan yung ating advokasya pagdating sa pagsunod ng proseso, sa pagkuha ng driver's license. And of course, yung vehicle condition. Okay. Kailangan roadworthiness ng ating mga sasakyan. Oh. Isa Fit ka nga to drive, pero palyado naman yung sasakyan. Yes. Okay, balikan natin yung mga aksidente sa NAIA. Imbis sa preno nga, accelerator na tapakan ng driver na. Ay, panic daw siya eh. Yeah. So, paano maiiwasan ito na, may tinatawag kasing alam nyo pag nagsasakyan kayo, may muscle control na tinatawag. No? Yeah. Alam nyo dapat ang distansya ng preno sa gasolina. Yes. Unang-una, Igan, kailangan po, pag hawak ka ng manibela, naka-3-point contact ka. Nakaapak yung paa mo sa accelerator, Okay. dalawang kamay sa paa. Pang-apat, kailangan naka-handbrake. Okay. At the same time, naka-shift ka into park position. Parking. So you have 5 defense na hindi ka umarangkada. Okay. Dapat full presence of mind pag tayo ay nakarampa sa sasakyan. May sinasabi, naka-neutral yata yung cambio. Yes. So, inaapakan niya yung gas, accelerator. So, hindi yung marangkada. Pwede mo maisip agad sa drive yun from neutral? Ganun ba kabilis yun? Pag automatic, Igan, ang bilis lang maklik yung ang ating sasakyan. Oh. Minsan lalo wala tayo sa focus sa pagmamaneho. Isa rin sa mga napansin ng marami dito, yung steel bollard na nabuwal daw sa pag-araro ng SUV. Kaya ba ng mga bollard na mapigilan ang ganung impact ng sasakyan? Sa international standards, Igan, yung first line of defense against hitting pedestrian, mayroon tayong bollard. Yung bollard dapat standard tayo na kayang pigilan up to 50 kilometers per hour ang takbo ng sasakyan. So, dapat imbisigahan yung bollard? Yes, Kung isa. international standard siya. Substandard talaga. Kita ko, tinuro si Carrie Benz Dizon. Oh. Parang kinabit ang Igan. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang i-level sa impact. So, dapat naiwasan pala, no? Yeah. Oo. Yung aksidente naman sa SC Tex, eto, nakatulog daw yung driver na naging sanhi ng karambola. Marami na tayong narinig ganyang kwento. Paano po maiwasan ito, Sir Joel? Paano maiwasan mga drivers? Matulog. Yeah, kanang Diyos ko po. Pwede po, tandaan nyo ha,
ang microsleep na papaantok tayo. Kailangan po natin gisingin. So we have SRS. Stop, revive, survive. SRS. Pag sinabing stop, tigil tayo. Hanap ka ng paraan makatigil tayo. You need to revive in order to survive. Kaya SRS, ha? Stop. Kung di kaya tumigil, kailangan natin po gumawa ng parang magising tayo. Chewing gum, chocolate. Okay. Kailangan emergency yun. You have the state of emergency. Pero pag inaantok mo nyo ipilit, ang dami Yes. gasoline station. Yeah, kaya may gas stations tayo. Oo, hindi kayo nisisitahin dun. Oh. Eto, Maynila, nagkarambola rin. Kanina, napanood natin, na heat stroke yung driver ng SUV. Ano ba dapat gawin ng mga driver sa ganito mga medical emergency? Ako, nung nagka-drive ako, manhindo ako eh. Wala, may hemorrhagic stroke na po ako. So, dinala ko na yung sarili ko sa ospital. Pero dito sa kondisyon ito, mukhang iba ho, hindi na niya na-control yung manibela niya eh. Yes, again, first aid. Stop immediately. Find a safer place, put hazards, and call somebody's help. Marami tayong mga good Samaritan tutulong sa to bring you to the nearest hospital. Okay. Dapat focus, presence of mind. Huwag kang magpanik kung you are in the state of medical emergency. Okay. Kung ikaw naman ang pasero, bystander, ano ba mga dapat maging mindset lalo na sa ganitong panahon na biglaan ho yan, mabilisan yan? Yes. Sa mga kababayan ko mga Pilipino, please, kung sumakay ka ng bus, kailangan po wake up po sa atin to. Pag tingin mo sa driver, inaantok, gisingin mo siya. Okay. Find ways. Call attention to driver. Okay. Kung may mga sasakyan tayo, tingin mo, hindi normal ang sitwasyon. Call attention. Kailangan po natin maging vigilant tayo para ma-attain natin na zero accident hanggat maaari. Oh. Mga huling paalala lang po, Sir Joel, sa mga kapuso nating motorista. Makisuyo at nakikusap kami. Road safety is our shared responsibility. Practice safety as a way of life. Maraming salamat. Lagi ko sinasabi, yung manibela parang baril yan eh. Nakamamatay pag konting kabig mo lang. Ha? Tsaka laging focus ka sa daan, tama Sir Joel. Itong mga cellphone na to, okay mag-text. Okay, tumanggap ng tawag, di ba? Distractions. Oo, mag-scroll. Presence of mind. Ingat po tayo lagi. Maraming salamat Sir Joel. Isa-isa nating himayin, tatalakayin sa likotin ng mga issue ng bayan. Salamat po.